Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Monico Quinaras, tribal name Baydalan. Ako po ay tumatakbong senador sa ilalim ng partidong WPP, LPP to represent our indigenous people sector in the Senate. Ako po ay nanggaling sa katutubong Ata, Bukidnon from Negros. On the later part was adopted by Matigsalog, Tiguahanan o Bukidnon. Hi, Mom. You have 2 minutes po. Oh, I have For the 2 minutes. introduction. Yes, Madam. Dire-diretso? Yes, Madam. Oh, okay. 2 minutes po. 2 minutes. All right. Okay. Kaya po tayo tumakbo. Hindi naman po ako bago sa larangan ng politika. In fact, kami lang yung mga taong nasa likod ng mga malalaking politiko na may mga pangalan na din sa Senado at diyan po sa ating Kongreso at sa ibang kung ano pa po katayuan nila ngayon. Pero siguro sa akin pong personal na pananaw at based po sa consultation natin sa ating mga supporters sa indigenous people sector ay it's about time na siguro meron po talagang mga katutubo na pwede ring tumayo. Base po sa aking experience, no, sa loob ng more than 2 decades struggling and fighting for the rights of the indigenous people sector, palagi lang po tayong lumalapit sa mga ahensya ng gobyerno. Pero dahil po sa wala tayong mga kakayahan, yung ating mga papeles po ay lagi na lang pong naisasatabi. So napakahina po ng boses ng ating IPs sa sektor na ito. Thank you. Okay. Any question po from the media? From Rappler po, si Dwight. Good morning, Dwight. Good afternoon po, ma'am. Ay, afternoon na pala, Ma'am, sir. sorry, hindi ko lang ano yung pangalan niyo lang po. Pwedeng paulit lang po ulit. Monique. Yes, yes, Monique, M-O-N-I-Q-U-E. I'm married to a Greek, so it's Kokinaras, K-O-K-K-I-N-A-R-A-S. But I'm known for my tribal name as Baydalan. Okay po, ma'am. Sige po. Ma'am, sige ma'am, palahad na lang sa amin ano yung gagawin nyo kapag nahalal kayo sa Senado. Ano yung ipopush nyong panukalang batas, especially sa mga indigenous peoples? Unang-una po, meron po akong sinusundan na guidelines. At ito po ay matagal ko na pong ginagawa. Pero hindi po ito na pupush o nabibigyan talaga ng kumbaga arangkada kasi tayo lang po ay isang ordinaryong mamamayan. So I will stick to my advocacy and agenda. First things first is I would like to create and establish the 110 IP Council. So ang ibig pong sabihin nun, magiging representing consultative body siya. No. Apart from, of course, our National Commission of Indigenous Peoples, na nandiyan po yung ahensya na yan, para sa lahat ng tribo. So, ang gusto ko po sana mangyari ay magkakaroon ng isang matibay na haligi at isang matibay na bahay ang mga katutubo na masisilungan pagdating po sa mga pagsubok namin. So, ideally, bawat tribo po sa atin sa Pilipinas, meron po tayong 110. So, ang mangyayari po niyan, magkakaroon tayo ng selection doon sa mga community sa grassroots na uupo to represent one tribe. No? One tribe. So, para maparating yung kanilang boses sa pangkalahatan. Kasi katulad sa amin, sa Bukidnon, ang problema namin, hindi naman po alam ng problema ng ibang tribo or hindi po makapagbigay ng solusyon kaagad dahil wala pong tumatayo na isang consultative body or recommending body para maipaabot po sa tamang ahensya ang mga problema at magkaroon ng solusyon. And then secondly is to protect the protection of our ancestral domain.
So sa ngayon po, sa Kongreso, nagkaroon na po yan ng pagsusulong kung sino po yung mga nakakaalam dyan, yung HB 9608. So medyo na isang tabi po yan sandali dahil kami po mga katutubo, nag-ingay kami dyan, no? Yung pagpipilay na tatanggalin ang aming karapatan sa aming mga kalupaan or our ancestral domain. So kailangan po nating bantayan yan as much as possible dahil sa ngayon, papalapit na po ang eleksyon, wala pong mga mambabatas na gustong magsalita kung sila po ay anti or pro sa 9608 bill. So nanganganib po yan dahil isang reading na lang, pwede pong mawala sa amin yung aming yutang kabilin, ang aming mga ancestral domain, kung saan po, yun po ang aming buhay. Pangatlo po, sana for the economic sustainability and opportunity, na ma-utilize namin yung aming mga ancestral domain para magkaroon kami ng sustainability. Hindi kami aasa sa gobyerno. So meaning sa amin po mga kalupaan, marami po kami mga resources. So gusto po namin yan magkaroon ng empowerment at mapagtibay. Healthcare and well-being, of course, sa education sa aming mga lumad, legal and human rights, customary law and practice, which is, I am a customary lawyer myself. Ang aming historical and cultural preservation sa ngayon ay hindi na pong nawawala. Dala po ng technology, no? TikTok and everything. So, gusto po natin yung ma-preserve as much as possible. Gusto natin mabigyan ng pansin. Of course, our infrastructure and development. I'm also an advocate for environmental and climate change and clean water. At ang gusto ko po rin isulong ang international relation and exposure sa aming mga katutubo. Hindi lang po dito, kung hindi sa buong mundo. Salamat po. Meron pa po magtatanong, salamat din. Meron pa po? Wala na po. Ma'am, thank you Thank po. you so much. Mabuhay ang katutubong Pilipino. Salamat. Thank you, ma'am. Ma'am? Maraming salamat po. Ma'am, doon na po kayo. Dadaan.